Narito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Sumugod na sa Malacanang ang ilang mga general upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulo na si Ferdinand Cuting Jr. Ang kanilang aksyon ay nagugat sa umano'y kawalan ng tiwala at suporta sa kasalukuyang administrasyon. Ang Malacanang naman ay naglabas na ng pahayag na nananatiling umanong matatag ang Pangulo at hindi magpapadaig sa anumang banta sa kanyang liderato. Sa kabilang banda naman, ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte Carpio ay bumuelta na rin sa isyung ito. Ayon sa kanya, hindi siya susuporta sa anumang hakbang na magpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa niya, kinakailangan ng bansa ng pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak sa ganitong panahon. Sa kabila ng tensyon, nananawagan si VP Sara sa mga opisyal at mamamayan na magtulungan para sa kapakanan ng bansa. Patuloy ang pag-aabang ng sambayanan sa magiging kaganapan sa Malacanang. Magkakaalaman na kung ano ang kahihinatnan ng sigalot na ito sa pagitan ng mga general at ng administrasyon. Manatiling nakatutok dito sa aming programa para sa mga susunod na updates. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulok ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung kanyang pag-vlog dahil tatlong informants ang tumawag sa kanya. Ang isa mataas na general, banggit tungkol sa napipintong gera at pinaghahanda ang mga Pilipino. So nung na-vlog ni Marlican, ang daming nagme-message sa akin tungkol dito. Pangamba, yung ano daw ang gagawin, totoo ba? So, ako naman, ayokong maging alarmist, sabi ko, magdasal lang tayo. Ganun lang ang talaga. Kasi ayoko na sanang mag-topic tungkol dito. Baka makadagdag lang ako sa takot na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya lang, ngayong araw nito, katatapos lang yung usapan namin, may tumawag din sa akin na isang general, PMA, hindi ko na babanggitin, basta hindi ko banggitin pangalan, mas senior sa akin ito. Hello Johnny, kumusta ka na? Ito sir, may mga pinag-usapan kami. Then mamaya, bigla ako, sabi niya, nako, nalalapit na ang gera sa atin. Sabi niya, bakit mo nasabi sir? Nako, grabe na ang ko ngayon. We are in a dilemma. Sabi niya. Damn if you do, damn if you don't. Tapos, divided ang Pilipino, divided ang officers, men and women in uniform. Divided. So, magulo, we are in a dilemma. Ito yung binanggit niya na medyo na-shock ako. Ano ba ito? So, galit siya sa China. Hindi siya pro-China, galit siya sa China. Kailan? Galit din siya sa administrasyong ito. Dahil wala daw eh. Walang klaro na parang pinasubo tayo dahil sa foreign policy. Sabi niya, handa pa rin akong lumaban. Sabi niya. Sabi ko, ako rin sir, handa lumaban. Kailan worried ako sa aking pamilya. Gusto ko sanang maialis sila sa Pinas, madala sa safe na lugar sa ibang bansa. Bahala na kung magkagera, total. May edad naman tayo. Doon ako medyo, this is reality. Kasi siya, dahil PMA graduate, alam niya yung nangyayari sa loob ng AFP ngayon. Tapos ito, sinabayan ng mayroong isang chat group na kasama ko na politically active itong chat group na ito. Merong nag-post nitong message na ito.
sabi niya, how true kaya? Sabi niya. So itong message na ito is totoo kaya itong message. So basahin ko lang yung basahin ko yung message, okay? Sent by Archbishop Martinez. Prior to this, mayroong panawagan ang simbahang Katoliko na pray for safety of the Philippines. So, kung pinagdarasal ang kaligtasan ng Pilipinas, there must be something na nakikita ang simbahan Katoliko. So ito, sent by Archbishop Martinez, then from General David. Marami tayong General David. I don't know kung totoo ba ito. Basta, ibasa ko lang sa inyo sabihin po sa lahat na mag-pray para sa bansa. Naka-red alert ngayon ang Armed Forces of the Philippines, gawa ng galit ang China. Maingay ngayon dito sa Clark dahil landing ng mga gamit pandigma from France, USA, Japan at Australia para tumulong kung sakali gumera ang China at Arab country. Please ask all to pray. Please pass to all prayer warriors. Ito yung kumakalat na message. How true kaya? Sabi na ng post. May nag-respond, basahin ko lang whether true or not, we have to pray. Correct. Kaya, ako yung mga nagme-message sa akin, nagtatanong tungkol dito sa let's pray na hindi yan matuloy. Kasi nothing is impossible sa prayer. Nothing is impossible with God. Diyos na lang ang makakatulong sa atin. Kasi napakalaking sako na ito kung mangyari. Hindi lang, ako ang naranasan ko lang yung Communist Insurgency War. For 34 years, lumaban ako dyan. Maliit na gera lang yun. Yung ding Muslim Secessionist War. Maliit lang yun. Ito, China ang katapat. Ay, tapos may nagbabanta pa na nuclear warheads na gamitin. Nako, sobra pa sa Nagasaki and Hiroshima mangyayari sa atin kung matuloy. Kaya, we really need to pray. Sabi nang nag-respond, whether true or not, we have to pray. US has a demented president in cahoots with a cokehead Potobongbong and Chinese president who made it clear with PRRD before that China will go to war over South China Sea. Those three combinations alone are enough reasons to pray. Malala nyo yung sabi ni PRRD, yung unang bisita niya sa China, na nag-warning na ang Chinese president na hindi sila mag-atubili na they will go to war kung sa South China Sea nila, yung kanyang claim na 10-dash line. Yun, isang indication. Tapos, nangyari sa Ukraine na. Kawawa ang mga Ukrainians dahil pinasubo ng US ang Ukraine na makipaggera sa Russia. So, itong mga indication na ito parang mauulit sa atin. Tayo ang proxy ng US makipaggera sa China. Another nag-comment, and here's some indicators. I think that war is impending. Military defense stock are performing really well. Yung arms, mga bentahan. Kasi sinasabi nila ito ang negosyo ng Amerika. Gusto nilang nagkakagera para marami ang bibili sa kanilang mga defense, mga armaments nila. So, ulitin ko, pinagsabihan ako ng mataas na retired general na ito, Premier General, na manda na tayo kasi nasa dilema. I hope how can this be prevented?
Ang nakikita ko lang, mag-change ng approach ang gobyerno natin. Yung style digong ba? Marami ang bumabatikos sa style ni Digong, but doon ako believe yung style niya, realistic si Tatay Digong. Mas pinili niya, nagpakumbaba. Hindi siya nagmatigas ang ulo. So, wala. Status ko, as is where is. Ganun lang. O di, walang problema. Ngayon kasi, ang foreign policy ng ating gobyerno is talagang dumikit na siya sa US. E di, nagalit ang China. So, yan ang dilemma natin. Ayungin siya, i-resupply nila, pipigilan ng Chinese. Anong mangyari yan? Back out na tayo. So, again, the most important thing we do now is prayer. Sana mabigyan ng wisdom ang ating gobyerno ngayon to do the right thing para maiwasan ang gera. Kasi once na nagkagera, kawawa ang mga Pilipino. Itong mga government leaders, baka mabilis lang sa kanila lumipat. Malala nyo malala nyo yung Ukraine nung nilusob ng Russia? Anong unang aksyon ng US government kay President Zelensky? They offered him a ride para evacuate siya doon at lipad, paalis na ng Ukraine. Mabuti na lang itong si President Zelensky na, no, I will not do that. I will not leave my country. Baka ganun din ang gagawin ngayon pag nagkagera. I-offeran nila itong mga administration officials natin na, okay, umalis na kayo dyan. Dito na kayo. Safe haven na kayo sa Amerika. Pabayaan niyo ang mga Pilipinong lumaban. Baka ganun. Nako. So, sana maawa ang Diyos sa atin at hindi mangyari itong gera na nakatakutan natin. Delivery by first week of July. Okay, so ito na. May ambush interview kay Speaker Romualdez at nagbigay siya ng kanyang saloobin sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado sa 2025. Tinanong din siya sa plano niya sa 2028. Okay, pakinggan muna natin itong interview ng media sa kanya and magbigay tayo ng ating opinion. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 30-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Gate ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalang 2025 at maging sa 2028. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district namin. About 2028, sir. Matagal pa yun. Kasabay nito, tiniyak ng Speaker na ipapasa nila sa Kamara ang mga nalalabing prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council bago pa man matapos ang 2024. So, yun. Magandang sagot niya. That's part of democracy, sabi niya.
Hindi katulad nitong yung Makabayan Black, political dynasty daw. Bakit hindi sila magpasa ng enabling law at tungkol sa political dynasty? Kaya itong si Castro, yung Makabayan Black, natatakot lang na tatlong Duterte ang magiging senador. Tama, si Speaker Romualdez, that's part of democracy. Marami kasing nagre-react eh. Sino bang nag-react? Maalala ko ulit, si Kato Ning. Pinagtawanan niya ng iinsulto. Yung tawa niya na tatlong Duterte, ano bang nangyayari sa atin? Something like that. Parte ng demokrasya, papaya mong tatakbo. Sabi nga ng isang komentary, Pinoy Views and Opinion, mabuti nga na lang yun, tatakbo sila kaysa yung style ng amo ni Katunying na ano yun, People's Initiative, Charter Change, na wala nang halalan. So, ayun. Ano ang plano ni Speaker Martin Romualdez by 2025? Tatakbo rin ba siyang senador para tapatan si Digong? I don't know kung totoo yung sabi niya na babalik siya sa Leyte at magkandidatong congressman pa rin. So kung walang mangyayaring mga pagbabago sa political opposition, siguradong manalo. Kailan? Hindi makakasigurado si Romualdez. Kasi kung mapapansin nyo si Mr. Ted Pailon, talagang walang tigil sa kababatikos sa kapalpakan, lalo na itong bagong Pilipinas. Baka kakandidato ulit si Ted Pailon sa Leyte. Kailan ba yun? Noong 1990s pa ata. The only incident na natalo ang mga Romualdez sa Leyte is itong si Ted Pailon. Hindi ko na malala kung sino ang tinalo niya. Ito bang si Martin Romualdez o yung Alfred Romualdez? So, tignan natin kung ano ang mangyayari sa Leyte. Sana tatakbo ulit si Idol Ted Pailon para banggain niya itong mga Romualdez doon. Okay? So yun, napag-usapan din yung plano niya by 2020. Alam niyo yung sagot niya, matagal pa yan. Ang tanong niya, yung okasyon, bakit siya na-interview is parang inauguration ng dialysis center. Tanong, trabaho pa ng isang Speaker of the House yung ganyang mga pag-inaugurate? Hindi ba executive department na yun? Ang trabaho ng Congress, magpasa ng batas, mag-allocate ng pundo. Gano'n lang. Kaya lang bakit napaka-active, parang hindi mapakali ang Speaker of the House kung araw-araw hindi siya makikita sa media, hindi siya na-interview. Diba? Yung latest na pangyayari sa Tagum, yung nandun sila, 167 congressmen. Grabe, halos more than one half sa bilang ng mga kongreso. Pumunta doon, nagbigay lang ng ayuda. Ayuda na may Romualdez rice. Tapos, may mga nagre-reklamo na mabaho daw yung naibigay na bigas sa kanila. So, magkano ang gastos ng taong bayan? Yung 167 congressmen with their staff pumunta doon. Sa tingin nyo, pera, sarili nilang pera yun o pera ng taong bayan? Pera natin yun. Kaya,
hindi nakatiis itong si ex-Senator Lacson. Sabi niya, hindi naman trabaho ng lawmaker yan. Yung magbigay ng ayuda. Ngayon lang daw. Ngayon lang nangyari na ang mga congressmen, ayun, pumapapil. Tingnan nyo, mga senador. Wala namang mga senador na gumagawa ng ganyan. Dito lang, mga kongreso lang ang napaka-aktibo sa pagtulong, pagbigay ng ayuda. Okay, walang problema sa pagbigay ng ayuda kasi nga maraming nangangailangan sa kapera ng taong bayan. Kung itong si Speaker Martin Romualdez, wala talaga sanang balak na tatakbo by 2028. Nako, papalakpakan ko pa, sasaluduhan ko yan, mamano ako sa kanya. Kasi extra work niya na ito eh. Outside na sa kanyang mandato kasi magpasa lang ng batas, napakasipag ba na magbigay ng ayuda. Kung wala sanang personal interest sa politika, ang galing. Kailangan ano sa tingin niyo? Walang plano si Speaker Romualdez na tatakbo sa 2028? Oh, come on. Hindi naman tayo pinanganak kahapon lang. Very clear na gustong-gusto niya talaga. Yun ang plano eh. Yung after ito, matapos ni Marcos Jr. ang termino niya, plano nila is Romualdez talaga. Then after Romualdez, yun na, Sandro Marcos. So, yun ang plano. Okay, balikan natin yung payag ni BP Sara, no? Tatakbo yung tatlong Duterte for senator. Siya naman, sinabi niya, by 2028, magmamayor na lang daw siya, babalik siya sa Davao. At ang kakandidatong presidente by 2028, si Mayor Baste. Ano sa tingin niya? Ganon ba? O medyo patibong ng konti? Kaya, let's watch out. Itong mga Dutertes are grandmaster sa chess, lalo na si Tatay Digong. Itong mga pahayag na ganyan, hindi naman sa nagsisinungaling, but that's part of politics, yung konting psychological warfare, kung tawagin namin. I-confuse mo ang kalaban. Ako, pinag-iisipan ko ng maigi. Malalim yung pronouncement ni BP Sara na tatlong Duterte kakandidatong senador, and then siya mayor na lang ng Davao. Ito naman si Romualdez, sabi niya, malayo pa yan, tingnan natin. So, salamat dito sa ating minamahal na BP Sara. Ako, my
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!